Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Bloody Thursday, September 25, 2025. So, ganda pa naman pakinggan yung 25 tsaka 2025 natin. Pero pangit talaga yung market natin. So, bukod sa dapat patapos na yung yung ghost month natin bukas, di ba? Friday, laglag pa rin yung market natin. So, nag-close tayo. Ayan, papunta na nga tayo sa 6,000 ulit. 6,042.28. So, marami nag-drop -1.09%. Okay, dami na naman sa mga alaga natin. Bargain na naman yung mga stocks natin. So, pero meron tayong net foreign buy. 574.5 million net foreign buy. Kaya medyo pangit talaga yung galawan ng ating market. Tapos, pati yung mga namamayagpag natin na mining stocks, naglaglagan na rin sila. So, nag-drop si APX, si OGP, at saka si Lipanto. Ayan. So, ang hirap talaga sumabay sa taas. So, pwede kang maiwanan kapag nagtakbuhan yung mga traders po natin. Okay? So, anyway, lahat naman medyo pangit talaga yung galaw. So, yung concern pa rin sa market, syempre yung corruption. So, yung bagong si dating Yusek Bernardo, di ba? Siya ngayon yung nasa hot seat and then tinuturo naman ngayon si Senator Cheese Escudero. So, allegedly daw, namigay siya ng pera sa kanya. So, anyway, maganda panoorin pero pangit talaga sa kahit sa international market. Maganda panoorin kasi sinusolve nila yung kaso kaya lang very very bad impression sa Philippines. So pati yung mga kasama namin dito ng foreigners nagtatanong na rin ba't ang daming issues sa flood control sa Pilipinas. Ayan. So anyway, corrupt talaga. So at least nabunyag na yung pagka-corrupt nila. So maghanap ulit sila ng ibang paraan paano kurakot sa Pilipinas. Kaya i- tignan nyo na maigi, hindi porket sikat yung mga kandidato natin is mapagkakatiwalaan sila. So marami pala sa kanila. Lalo na sa mga government officials, ba? Sana makuha na, mahuli din yung mga diyan, yung mga mahilig tumanggap ng yung mga yung ano ba tawag dito? Yung bibigyan mo ng pera para unahin ka. Ayan. So anyway, very bad impression sa market and then bad din yung market. So pero hindi lang naman sa Philippine market. So nagpo-pullback din po yung US market, Europe market at saka Asia market. Tayo lang kasi may bad sentiment talaga sa atin. Tapos pati si crypto, nakita ko kanina, pa-drop din po yung mga cryptos natin. Okay? So walang good news. Okay, so tignan na lang natin yung mga trending stocks, OGP, nauna sa lisahan, laki ng drop, -8.93%. So meron siyang 3.42 million net foreign sell, mukhang sagad na yata siya. Tapos si Plus, buti pa si Plus, umakyat. Hindi pinapansin yung niya, di ba? South Africa application. So 2.9% up for today. Tapos si APX Mining, -3.06%. Pero meron siya tagasalo, 13.2 million net foreign buy. Macro Asia, ito gumalaw, breakout yata to, 6.1%. Meron siyang 7.69 million net foreign buy. Bloomberry, yan kasabay lagi ni Plus, si Webcare. So nag-up siya ng 4.27% and then meron siyang 52.56 million net foreign buy. Ba okay to may buy si Bloomberry natin. Lipanto nag-drop -5.71%. So, hanap-hanap na tayo ng Saan tayo sasalo sa mga nagde-drop na to? So, -5.71%. Okay, so yun po yung mga trending stocks. Disclaimer pa rin sa mga nasa channel natin. Yung ating review is for education purposes lamang po. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold on stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market, due diligence na lang po. Okay? So, and then, share ko ulit yung mga social media. Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin. Join ka sa group and hindi naman ka-group natin. Tapos sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Ayan, baba ng views natin. So, maraming salamat sa mga viewers po natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, plus yung ating basic learning sa market. Ayan. So, holiday yung na-declare na holiday bukas, di ba? Ewan ko sa Manila lang yon o sa buong Pilipinas kasi may bagyo eh. Tapos, follow mo din po ako dito sa ating Palawan Trader Crypto to. Subscribe lang para updated ka sa crypto reviews natin. So, meron tayong for review ulit na token. So, dito tayo pakisabi nga, paki-comment nga dito sa
channel natin na to kung pwede si probit.com. Kasi hindi ko siya nakita sa lista ng mga bawal sa Pilipinas. Ayan. So anyway, ayan, pa-feedback na lang. Tapos sa social media, Palaboy Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts or dito sa Palaboy Trader Facebook page. Muna i-pick yung mga articles natin sa local market. Yan, check mo na lang. Tapos sa Twitter, wala pa yung summary niya. Sige, hanapin lang natin saglit. Philippine Stock Exchange para makita natin yung sino yung mga tinamaan na pero halos lahat naman tinamaan ngayon, di ba? So, dito tayo. Wala pa kasi yung summary niya eh. So, hinahanap ko lang yung summary. Kaya tamad na rin yata si okay, wala ding summary si Philippine Stock Exchange. Tinatamad na rin siyang mag-summary kasi medyo pangit niya talaga. Okay, so dito na lang ano yung mga post natin. So, marami. Laglag tayo. Pero ang nakakapagtaka, bakit ang laki ng drop ni CNPF? Kasi nag-drop siya ng 8.13%. Nagulat din ako niya. Maaga pa, ano na to eh. Drop na si CNPF. Tapos, ayan, profit taking na rin siguro si Pure Gold. Minus 4.3%. Aboitiz, nangulong na naman. Negative 4.11% AGI, hindi natuloy. Yung breakout. Negative 2.73, Ali, minus 2.26. So, lahat. Monday, minus 2.04%, and the rest. Ayan. So, nagberde lang plus, halos walang magberde nga kanina. 2.9%. ASEN, 1.3%. Sina SCC na mula na rin eh. Converge, 0.83%. And then Metrobank, 0.73%. Okay? So, bad markets. So, ito rin ba yung kanina? Okay, ito rin. Okay. So, PSE declines to its lowest point at 6,032. So, same lang kay outsmarting markets. So, DPWH pa rin yung issue natin. So, the PSE index broke its 5-week losing streak only to break below its 6K support today. Sadly, we could see the index falling to 5.8. Nako, which is April low, then US President Trump announced reciprocal tariffs. 5.8 pa. Nako, mas mababa pala yung promination ni Ma'am April. Sharing my latest video. Ayan, meron siya dyan sa mga REITs. Alas dos, ayan, halos walang berde kanina. Oh. So, CNPF talaga yung medyo malakas po yung drop sa market. Plus, lagi may balita sa South Africa, pero hindi naman pinansin. Ali, share buyback pa rin. SM, share buyback. Macro Asia. So, ito yung, most likely, ito yung pinaka-catalyst niya. So, food business expands to Visayas. Ayan. So, yan, good para kay Macro Asia. Alas 11, konti lang din. Wala pa dito si CNPF kanina. May nambuhos siguro kaya, no? Dito lang siya, negative 0.26. So, after 1 hour, saka biglang nag-drop si CNPF. So, state-run GSIS made more than 100 million from its investment in DG Plus. Ibig sabihin, may mababa yung average niya. Tama ba? Ngayon, kumita na raw siya, oh. GSIS earns 139 million from DG Plus investment. Paano siya kumita? Akala ba 60 yung average niya? Aldi has new acting president, Robinson Lan, RCA, tapos na. Yung transaction. So, alas 12, wala pa rin, no? CNPF, wala pa siya dito kanina eh. Okay, bigla nang buo si CNPF. So, siya yung humatak ng market eh. Okay, so PSA decline, Ayala Corporate first half. Naglalabas na yung mga earnings. First half plus 5%, BPI plus 8%, Ali plus 8%. Share buyback, OPM Fruit, Costco, and SM. Home has appointed Maribel Sibayan as acting president. Okay, Macro Asia expands food operations in Cebu. South Africa pa rin si Plus. Ayala-led firms have been on extended downtrend, so hindi lang Ayala. Lahat. I really like how Alter operates, sabi ni Mercado. Del Monte resume trading nung isang araw yan. Tapos sa mga REITs natin. Okay. US market drop din sila kagabi. Tapos ngayon parang yung futures nila ganun din. Ayan. So hindi lang naman sa Philippine markets nagkakaroon ng drop ngayon. Okay? So yung ating Patreon channel ulit, patalasas yung mga gusto po ng guide, sali lang po kayo. So type mo lang to, ito, patreon.com Palaboy Trader. So makita mo yung Patreon channel natin. Okay? So next. So yung index natin, sabi ni Ma'am, mas mababa pa pala yung prediction ni Ma'am April Tan. Hopefully mali siya. Kasi very bad kung abot tayo 5.8. So sagad natin.
6,000 support. Tingnan natin bukas. 6,000 na, no? Sakto na natin, 6,000. O, fill the gap na naman siya. Kailang problema dito, lower low eh. So, ibig sabihin, tuloy ba yung downtrend? False breakout yung breakout natin sa 6,200 nung nakaraan. So, lumalabas, ito na naman yung bago nating trend. Ayan. So, yung sinasabi ng mga April time na 5.8, sakto dito, ano? O dito sa April 25 na drop natin last time. Okay, anyway, bottom line, downtrend si PSE. Pero but 6,042 minus 1.09, ngayon ng gain yung market. 574 million net foreign buy. Ewan ko lang kung true net foreign buy. Kasi nung nakaraan, may 7 billion tayo net foreign buy. Wala naman nangyari sa market. So, bearish yung RSI below 50 and pabagsak yung direksyon ng MACD formation natin. Okay? So, no choice. Buti pa si Cole. Ito yung mga winners Cole. Pero nang ipid din siya, no? Dow G. 12%. Pero kung nakabili ka, syempre panalo. 12%. Next, Macro Asia. Kung nag-breakout si Macro, tuloy na kaya to. 6.1%. Tapos si 8 Bloom. Sumasabay kay nagrarally din si Bloom. 4.27% si Plus 2.9. Tapos PX. Oh, umakit si PX 2.11. Ito may volume si PX. Ito yung naiwan sa mining. Tapos si RCB 1.59, walang gala. Ang pangit ng charts. STI, hirap ni Rap, 1.42. And then lastly, si Bell, nag-bounce na rin, 1.2%. Ayan, laki ng bounce niya kanina. Kailang kinain din niya. Next, sa losers natin, OGP. Okay, nako, yan na. Evening Star, di ba? Green, Doji, tapos red. Evening Star, kabaliktaran ng Morning Star. So, negative 8.9% si CNPF. Ano kayo nangyari dito? Laki ng drop eh. Oh, pero net foreign buy siya. Oh. So, minus 8.13%. Tapos si PHA, minus 6.81. Kinain na rin niya. Tapos si FNI, minus 6.4. Lipanto, minus 5.7. O, lahat na mining. Megawide, ayan, napagod na ba? 5.03% drop. And lastly, ATX, dahil bumaba, minus 3.06. MRC, minus 2.88. Pangit naman ang market natin ngayon. Hopefully, bukas may bounce naman. Kahit pa paano. Ayan, Friday na naman. Okay, so silip tayo dito sa global market. So, base dito, okay, pa-drop na naman. Oh. So, S&P, negative 0.16. Dow Futures, plus 0.01. Nasdaq, minus 0.24. So, dapat tataas yung mga minero, no? Yung mga gold prices, pero hindi. Kabaliktaran sa Pinas. Okay? So, Europe, laglagan. Asian markets, majority is laglagan din. Very bad. Okay, dito naman sa crypto, ganun din, pababa din. No? 111K na lang si Bitcoin. Ayan, pupula. Ethereum, 4K. Ayan, drop siya 4%. XRP, 2.8. So, drop na 2%. Sol, minus 4%. Oh, sale na ngayon itong mga to. Si Dodge, minus 4%. Okay. So, nag-drop ng 4% majority ng cryptos natin. Okay? So, balik tayo dito sa trending stocks. Quick review na lang dito sa mga laglagan natin na stocks. Okay, so unahin po natin si OGP. Wala tayong magagawa. Kundi magantay na bumalik ulit yung bullishness ng market. Nako, trap pala yung peak nito. Hopefully, pag wala pa siyang Dow G eh. So medyo solid din yung kandila natin. Pag wala tayong bounce dito bukas sa MA9, malapit sa 23 pesos, asahan mo dito tayo sa MA20 dito sa 22 o 21.9. Ayan. So, nandiyan pa rin naman siya sa current support level niya. Tignan na lang po natin bukas kasi yung sentiment naman ng mining stocks, 'di ba, si gold, nakita natin kanina is okay naman yung global prices. So, mali mo, magbago bukas yung sentiment ng market. Kailan may bagyo na naman kasi sa Pinas eh. So, tingnan natin kung ma-apekto din yon sa sentiment ng market. So, bull side pa rin naman yung trend niya. Kailangan kung siyempre dito ka nakabili, medyo malaki din yan, drop. So, negative 8.93%. Laki niyan. So, 22.95 yung closing and
3.42 million net foreign sell. Okay? So, temporarily support pero parang meron pa eh. So, kung ako tatanungin mo, okay, meron siyang trend pero mas likely is dito sa 22 pesos. Kasi ito yung pinaka-support area niya. Okay? Next, Plus. Ayan. So, finally, lumalaban si Plus, no? Nung kaganda ng market, sumasabay, gumagalaw yung mga mining, ayaw gumalaw ni Plus. So, ngayon, medyo pangit yung market. Siya naman yung gumagalaw ng konti. Ayan. So, bumabalik siya dito sa 50. Yung current RSI pala niya, 52.3. Ayan. So, naka-advance siya ng konti. Okay, so good sign. Hopefully, tuloy-tuloy na yung green candle na yan. Tapos, nagra-ride lang siya. So, nailabas na niya lahat ng catalyst niya. Ano pa kayang catalyst? Yung pwede nating antayin dito kay, kay plus natin. Ganyan na lang muna yung chart. Kasi pangit yung buong market. Tapos, okay din yung bukas yung niya, di ba? Yung Brazil. So, okay yung RSI, rather, okay. RSI at saka MACD formation. So, nag-close siya 24.8. So, up 2.9%. And meron siyang 31.42 million net form. Ayan, bumibili ulit. Pakonti-konti yung mga foreigners natin sa kanya. Tingnan natin bukas kasi announcement ng Brazil opening ni Plus. Next, APX. So, another pullback. Iyan na ba yun? Kasi last time, pullback din naman siya eh. Pero lumalaban sa may okay. So, hindi ko muna tatanggalin dyan. Pero yung pinaka-resistance, syempre, dito na lang sa below 10 pesos. Ayan. Kailan mag-bounce siya bukas na. Pag may bounce sa bukas, may potential to break yung 10 pesos. Then, good vibes yung mga holders natin na APX. Kaya natin bukas, baka may epekto kasi yung global prices. Okay? Nasa bull side yung uh, kahit na medyo pabagsak siya pero overbought pa rin. No? And then okay din yung MACD formation niya. So nag-close 9.5 minus 3.06% and meron siyang supporter. Meron siyang 13.2 million net for buy. Hopefully, tama yung support na nakikita natin. Next, Macro Asia. So, ganda rin ng galaw niya, no? Kasi ang tagal ng niya, ang tagal ng consolidation, papitik-pitik, ayaw makyat. And then ngayon, medyo naka-breakout siya. So, may konting breakout sign sa solid candle. Tignan natin, kasi ang next target natin dito, mga around 5 pesos, no? Tignan natin kung makapunta siya dyan. Too early to say kasi kaka-breakout pa lang naman niya. Pero nasa kanya kasi yung momentum. Ayan, nag-overbought siya ng konti. And okay din yung MACD formation niya. Ayan, hopefully hindi siya maging kagaya ng mga to na nauntog-untog lang yung price action. Okay? So hopefully ma-feel niya yung gap dito. Siguro kung maganda yung yung galaw ng market bukas, mayroon pang follow-up si macro siya. Pero pag alam mo na Friday bearish kan, pag bearish yung mga majority ng stocks, pwedeng mahila. Kasi up, malaki na rin yan, 6% yung up niya eh. So 4.52 yung close, 7.69 million net foreign buy. Next, yung line kasabay ni Plus, si Bloomberry. Okay, at least may trend tong si Bloomberry. So meron siyang breakout and sinusundan natin yung MA ano ba to? MA9 at saka MA20. So yun nga, pinakamalapit na resistance MA100 na dito sa around 4.2. Okay? So hindi pa naman siya totally reversal. So ang mapapansin mo lang sa kanya, bounce dito sa support na 2.9. Yeah, pero malaki na. Malaki na rin yata, no? More than 10% na rin to, no? O 20% na rin. Ang laki pa lang ng drain up niya last time, no? O halos 50% yung drop natin. Okay, so anyway, bullish yung lahat ng indicators. Price action, okay siya. RSI, okay din siya. And then MACD, okay din naman. Okay, so 3.9, maganda i-close sa 4 bukas. Up siya ng 4.27 and 57.56 million net foreign buy. And lastly, si Lipanto, napagod na ba to? Ang expectation ko sa kanya, aabot siya dito sa sa 0.19 pero parang ayaw niya. So nasama na rin siya sa negative sentiment ng mining stock. So medyo solid pa yung niya. Na red yung candle niya. Okay, so i-retain ko lang yung trend. Pero pag na-break yan, babago yung analysis natin. RSI 50 pa naman, kaya lang may weakness yung RSI. And ganun din yung MACD formation natin.
medyo pababa yung formation niya. Ayan. So, tignan natin kung bumalik yung sentiment nila bukas. So, negative 5.71%. Kinain na niya yung gain niya ng halos 2 weeks na. So, 0.1650 and 0 yung net foreign buy. Okay? So, medyo bad ang sentiment sa Philippine markets natin. Kasi 6K, ang pangit naman ng level natin. So, tama yung sabi nila na yung corruption sa Pilipinas pwede rin nakaka-apekto sa atin. Plus, ongoing pa rin yung bagyo, di ba? So, double trouble yung nangyari sa Pilipinas. Okay? So, hopefully, mahuli yung mga kawatan. Okay, so yun lang. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys. Crypto ko to. Wait mo yung vlog natin for the coming few days. Palaboy Trader, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po kayo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.